Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Malapit na po ang Pasko, ilang tulog na lang, Pasko na. Yan, kaya ngayong umaga, ating ipagpatuloy na subaybayan ang si Jesus ang kasama. Our topic today is Advent. Ito po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny De La Peña. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. We often start to worry and people get upset if things don't all go right on Christmas Day. What we should remember in all the booze and shoes, it's Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Often start to worry and people get upset if things don't all go right on Christmas Day. What we should remember in all the booze and shoes, it's Christmas is the time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Maybe things don't sound right or look away they should, and maybe they are not perfect in June. It really doesn't matter, let's keep our eyes above. It's Christmas is the time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas to love. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso ko nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, o Panginoon, sa buhay, kalakasan, na pinagkakalob mo sa iyong abang lingkod, o Panginoon. Kaya ngayong umaga, O God, buksan mo ang puso, isipan ng lahat ng nanonood, nakikinig, at nawa ang iyong mga salita ay tumimo sa puso at isipan, at laging lang tatandaan sa Diyos ang pag-asa sa aming Panginoong Jesucristo. Lalo na ngayong kaarawan ng Pasko.
Jesus' name we pray. Amen. So good morning po, brothers and sisters in Christ. Our topic is about Advent. By the way, what is the main meaning of Advent? Ano po? Last time I already discussed about focusing the birth of Jesus. Today I will focus in the second coming. Yan. Ito po yung Advent, a Latin word from Adventus, meaning coming. In the Christian Church calendar, the period of preparation for the celebration of the birth of Jesus Christ at Christmas, and also preparation for the second coming of Christ. So, what is the second coming of Christ? Sa muling pagparito ng tagapagligtas, darating siya sa kapangyarihan at kalwalhatian, meaning with the power and glory, upang angkinin ng lupa bilang kanyang kaharian. Ang kanyang ikalawang pagparito magsisimula ng milenyo. Iba po yung tinatawag na millennial. Ibig sabing millennial ito from the Revelation 20 verse 4 sa English version po. Then I saw the thrones, and seated on them were those whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark of their foreheads for their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. So ang ikalawang pagparito ay magiging isang nakatatakot, malungkot na panahon para sa masasama. Ngunit ito ay isang araw ng kapayapaan para sa mga mabubuti o sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Brothers and sisters, what the Bible say about the second coming? Gumamit ang Panginoon ng isang talinhaga para bigyan tayo ng idea ng panahon ng kanyang pagparito. Ngayon, mag-aral kayo sa talinhaga ng puno ng igos, na kapag ang kanyang mga sanga ay malambot pa, nagsisilabas ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na, nasa mga pintuan na. Mababasa po yan sa Marcos 13 verse 28 to 29. Sa Revelation 20 verse 8 and 9, ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So ano ang inaasahan natin sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas? Noong 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mamuli, si Jesus at ang kanyang mga apostol ay nagsama-samang nagtipon sa bundok ng mga olibo. Dumating na ang panahon para umalis si Jesus sa lupa. Natapos na niya ang lahat ng gawaing kailangan niyang gawin noong panahong iyon. Siya ay babalik sa ating Ama sa langit hanggang sa panahon ng kanyang ikalawang pagparito. Matapos niyang turuan ng kanyang mga apostol, umakyat si Jesus sa langit. Habang ang mga apostol ay nakatingala sa langit, 2 anghel ang tumayo sa tabi nila at nagsabi, mula po sa mga Gawa, chapter 1, verse 11, sa magandang balita. Ang sabi po, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yan. So, brothers and sisters, from the time until the present day, the followers of Jesus Christ have looked forward to the second coming. Ano ang gagawin ni Jesus sa muli niyang pagdating? Sa muling pagparito ni Jesucristo sa lupa, gagawin niya mga sumusunod na bagay. Lilinisin niya ang lupa at sa muling pagparito ni Jesus, siya ay darating
sa kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Sa oras na iyon, ang masasama ay lilipulin. Ang lahat ng bagay na masasama ay susunugin at ang lupa ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Hahatulan niya ang mga tao sa muling pagparito ni Jesus. Hahatulan niya ang mga bansa at hahatiin ang mga mabubuti sa masasama. Makikita po ito sa Mateo 25:31-46. Yung ilalagay, kung natandaan nyo, ilalagay sa kanan ang mga tupa at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. Talinhaga po yun. Tingnan din natin ang kabanata sa 46 na aklat na ito. Sinulat ni Juan na tagapaghayag ang tungkol sa paghatol na ito. Nakakita ko ng mga luklukan at nangaupo sila at ibinigay sa kanila ang paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Yung testimony nila about Jesus and the Word of God, sila ay pinugutan ng ulo. At sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Ang masasamang nakita niya ay hindi nabuhay muli hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Mula po yan sa pahayag o Apocalypse 20 verse 4-5. Now, brothers and sisters, how will we know when the Savior's coming is near? Nung isilang si Jesucristo, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang tagapagligtas ng mundo ay dumating na. Yan. Sa muling pagparito niya, walang pagdududa kung sino siya. Walang nakakaalam ng eksaktong oras na muling darating ang tagapagligtas. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Mula po yan sa Mateo 24:36. Gumamit ang Panginoon ng talinhaga para bigyan tayo ng idea sa kanyang pagdating o sa oras ng kanyang pagdating. Ngayon, mag-aral kayo sa talinhaga ng puno ng igos. Gaya ng sinabi, kapag nakita ang mga sanga na malambot pa, namumutla, ang mga dahon, malalaman ninyo na ang tag-araw ay malapit na. Gayon din naman, kayo kapag nakita ninyong nangyayari, ang mga bagay na ito, talastasin ninyo ito. Malapit na, nasa pintuan na. Mula naman po sa binigyan din tayo ng Panginoon ng ilang palatandaan upang ipaalam kung ang kanyang pagdating ay malapit na. Matapos ihayag ang palatandaan, nag-alala siya. Ang sabi, magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Kayo rin ay maging handa sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip ay darating ang anak ng tao. Matthew 24:42 and 44. Yan po. So atin pong natunghayan, nasaksihan o napakinggan ang muling pagdating. Pinag-aralan natin last time, the birth of Jesus. Now this time, the second coming of Jesus. Maging handa po tayo. Lagi po tayong handa dapat sa ating buhay. Siya nga pala, shout out sa lahat ng may birthday this week at sa may mga wedding anniversary. Yan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang mag-ingat, magpala sa lahat ng iyong mga anak na nakinig, nanood. Nawa, O Lord, ay ilayo sila sa anumang mga karamdaman at sakit. At sa parating na Pasko, ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanila, sa bawat isa at sa bawat pamilya, na sila ay maging masaya at naroon yung kagalakan ng bawat pamilya, pag-ibig at pagmamalasakit at pagmamahalan dahil mayroong isang sanggol na isinilang sa Bethlehem ang Jesus Christ. Ngunit ito ay lumaki, nagturo at nangaral, ngunit ipinapatay ng mga tao at siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ngunit nang siya ay libing ay muling nabuhay at umakyat sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Siya ay muling babalik upang hukuman ang mga tao. Kaya, O Lord, Ikaw nawa ang manguna sa may mga kaarawan,
Pagpalain at ingatan sila sa kanilang buhay, patuloy na bigyan pa ng mahabang buhay. Gayon din ng mga may wedding anniversary, ikaw ang magpala, mag-ingat sa kanila, O Lord Jesus. Hallelujah, praise your name. Sa iyo kami umaasa at wala nang iba. In Jesus' name, I pray. Amen. Hello mga kapatid, dumating na naman ang oras upang pansamantala tayong magpapaalam sa si Jesus ang kasama. Magbabalik tayo sa susunod na Friday. Pero araw-araw merong pong devotion from Monday to Friday ng ibang mga pastor at diakonesa. At Saturday, 6 p.m. ang Naimbag Adamag. So subscribe and like at pindutin din ang bell button para updated kayo sa mga bagong video. Bye! I love you all!